Mapagpalang araw po. Dito na naman po tayo sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Dito po sa tahanan ni Tatay Ogos at Nanay Claring Garan. Tayo po ngayon ay may home Bible study. Tayo muna ay kakanta. Ang kakantahin natin ay Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway mawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang isip at diwa ng bawat nanonood ng video, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Mabuting bagay na hinahawitan natin ng Diyos bago tayo magsimula sa ating home Bible study. Tayo ngayon ay mag-aaral. Titignan po natin yung mga binabanggit ni Brother Marlon kanina. Bibigyan lang natin ng pansin. Yung isang binanggit niya, yung impyerno daw, lahat ng taong namatay sa impyerno sila pupunta, at doon sa impyerno meron daw lugar ng kapahingahan. Ibig sabihin, sa nasa impyerno pala yung kapahingahan nang wala sa impyerno. Ganun ba yung Brother Marlon? Yan, yung napanood niya po sa YouTube. Okay. Totoo nga ba yun? Yung paraiso at saka yung impyerno magkasama. Kasi ayon sa napanood niya sa YouTube, ganun po. Kumbaga, pag namatay ka, kahit papunta ka ng paraiso, pero nandun ka sa impyerno, kanya lang, may lugar daw po doon para sa mga hindi pa impyerno. Okay, tingnan natin yung sinabi ni Jesus. Para wag tayong magkamali. Kasi si Jesus po nagsalita kasi dito, yung parabola. Yan. Tingnan po natin yung salita ni Jesus. Ito. Si Jesus po ang nagpapaliwanag dito. Ito po yung sa Lucas 16:19 hanggang 31. Medyo mahaba-haba po yan. Pero pupunta na lang tayo sa isang talatang yun lang natin ang gusto nating kunin, Doon, ito pong karakter dito, isang mayaman at si Lazaro. Sige. Dito sa Lucas, Tatay Ogos, chapter 16. 16, simulan mo sa 1. Dito naman tayo magtatapos sa 26.
Yan. Huwag na natin kukunin yung iba pa yung sa dulo. San Lucas chapter 16 verse 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 26, Tatay Yogos. Mababa din to, magtsaga ka lang magbasa. Kasi nga, para lang natin malinawan, yung napanood na sa YouTube, pag namatay ang tao, pupunta lahat sa impyerno. Pero sa impyerno, merong bukod na lugar para sa mga hindi papaimpyerno. Okay? Pero impyerno pa rin po yung lugar. Tingnan natin kung totoo yan sa papaksayin natin si Lazaro at yung mayaman. Ang babasahin po ni Tatay Yogos, Lucas 16, 19 hanggang 26. Yan. Pagka nakita mo, Tatay Yogos, pag-ibasa mo lang po. Lucas 16 hanggang 19. 19 hanggang 26. Kaya, basahin. Opo. May isang mayaman, laging nakasuot ng mamahaling damit at saga-saganang kapagkain araw-araw. May isang naman pulubing nangangalan Lazaro, katadtad na sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sangad na matapunan man lamang ang mga mumo na uhulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilapitan siya ng aso at dinidilan kanyan mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga hangil sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing sa gitna ng ganyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazaro na isausa sa tubig sa dulo ang kanyang daliri at basahin ng aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mo, nagpapataka sa buhay kung ikaw'y nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan. Subalit ngayon ay inaliw niya rito samantala ikaw naman nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya ang mga narito ay hindi makakapunta dyan sa mga nariyan at hindi makapunta rito." Ayun po. Ayan. 26. O, gandun. So, yung sinabi ni Jesus, o yung parabola ng ating Panginoong Jesus, may dalawang namatay. Yung isa nasa dako ng pagdurusa, apoy ng pagdurusa. Sa English, ang nakalagay doon, in hell, impyerno. Sandali ah. So, yung dalawang karakter dito, yung mayaman at Lazaro, nasa apoy ng pagdurusa yon. Ang sa English, hell. O, ibig po, na inaapoy na siya. Yung isa, hindi. Pansinin nyo ha, meron nakasulat dito, tumingin sa malayo si Lazaro, ay yung nasa impyerno. Ito. Dito sa, ulitin mo ito, Tatay Yogos ha, sa 23.
sa babasahin, Hmm. sa gitna sa kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay na tanaw ang mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po inyo si Lazaro na isawsaw sa tubig sa dulo ang kanyang daliri at basahin ang aking dila. Ayan ha. Dahil ako'y Sandali, naghihirap. Tatay August, dyan lang. Natanaw niya sa malayo at sumigaw siya. Eh kung magkalapit lang kayo, halimbawa ito, magkatabi ka ni Brother Marlon, nasa impyerno kami. Oh. Eh di sana sa'yo, oh Brother Marlon, di ba ganun lang? Eh bakit kailangan pa sumigaw? Kasi may pagitan ng bangin. Sa gitna. Yan. Sa layo. Malayo, natanaw. Eh kung malapit, tatanawin ko pa bang ganyan si Brother Marlon? Hindi. Paano nyo masasabi na ang lahat ng tao ligtas at hindi ligtas pupunta ng impyerno, pero sa impyerno mayroong lugar ng mga hindi may impyerno? Eh di lalabas mali na itong binasa natin ito. Kaya nga kaya sumigaw eh. Kung malapit lang yan, sisigaw ka ba, kaibigan? Kaya yung napanood ni Brother Marlon sa YouTube, marami pong mga iba't ibang, alam niyo naman, sabi nga niya, mag-ingat kayo. May lilitaw. O, yun, mag-ingat po tayo. Kung ano po yung nakasulat na dito, wag na po kayong maghanap. Kasi habang naghahanap kayo, baka lalo kayong magkamali. No. Isipin nyo, bakit siya sumigaw? Sabi niya, inutosan pa si Abraham eh, na yung si Lazaro, isawsaw yung daliri sa tubig, then pupunta. Eh sabi nga ni Esa, 27, basahin mo nga Tatay August. Anong nakalagay sa 27? Basahin na po. Oh, Ngunit sinabi ng mayaman, kung ngayon po ang mga Abraham, iusap ko, papupuntahin na labang nyo sila sa bahay sa aking ama. okay. O, basahin mo sa 26, sa 26 muna, Tatay August. 26. 26 daw. Bugod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. O, kita nyo? Yung narito, hindi makakapunta riyan. Yung nariyan, hindi makakapunta rito. Yung nasa paraiso, hindi na pwede pumunta sa impyerno. Yung nasa impyerno, hindi na pwede magpunta sa paraiso. O, malayo po yan. Kaya nga sumisigaw itong mayaman. O, paano ngayon sasabihin, nandun daw sila sa impyerno at doon sa impyerno meron daw bukod na lalagyan? Eh, saan nyo naman nabasa yun? Kung may sulat si Jesus na ganun, dapat yun ang buksan nyo lang. Nasa panahon na tayo ng New Testament, wala tayo sa lumang tipan. Huwag nyo na pong, kumari, may mga reliyon kasi hanggang ngayon nakatali pa sila sa panahon ni Moses eh. Nasa bagong tipan na po tayo sa panahon ni Jesucristo. Kung ano tinuro ni Jesus, yun lang po ang ating paniwalaan. Ang mahirap kasi may mga ibang reliyon. Nung araw, meron akong nakausap. Nang wala nang may sagot, aba, naghanap pa ng ibang mga libro. Yun daw libro na sinulat ni ganito, libro na sinulat ni ganyan, kasi wala na yan. Eh, ba't mo pa hanapin? Wala na pala.
Oh. Nagiging magulo lang po ang pananampalataya ng mga tao. Huwag po kayong ganyan. O, tingnan nyo ha. Ano sinabi ni Juan? Dito po, para maniwala kayo. Hindi naman tayo masyadong babasa ng talata. Dito sa chapter 20, tatayugos ng 1. Basahin mo sa 30 at saka 31. Oh. 1, 20, 30, 31. Bakit sila bumaba mga maliliit? Kabasahin po. Oh. Layo na ito. Marami pa mga himalang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay nasulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, si Kristo, ang anak ng Diyos. Hindi sila At sumama, sa mamaya Di ba bumaba maliliit? Anong oras na? pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay siya naman sa pamagitan niya. Amen. So maliwanag Ang sabi ng Biblia, yung nasulat tungkol kay Kristo. Ano pa bang hinahanap niyo libro? Yan ang problema sa mga, di ko alam kung anong itatawag ko sa mga yan Naghanap pa sila ng mga sinaunang libro. Ba't kailangan mo pang hanapin yun? Samantalang ito ang sinasabi ng Biblia. Yung sinulat about Jesus Christ. Yun lang, kaibigan. Pinapahirapan nyo pa ang sarili ninyo Nasa bagong tipan na po tayo sa panahon natin ngayon. Year 2026. Ba't kailangan tayong magpatali pa sa lumang tipan? Niluma na po yun. Nandito na po si Jesus. Di ba sa pangangaral? After ng mga propeta, nangaral na si Jesus. O, sino pa bang gusto nyo mangaral? Yung sinaunang taong namatay na? Si Jesus namatay pero muling nabuhay. Yung mga sinaunang karakter, nabuhay ba sila? Hindi. Ba't nyo pa hanapin yung mga ginawa nila? Yun, pwede lang gamitin ng mga referensya. Yun. O, anong sabi? Ang mga nakasulat dito, isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo. Yun lang ang sasampalatayaran nyo. Bakit pati yung mga matandang manuskripto, inaanap nyo pa? O, saan nyo naman natutunan yung lahat daw ng tao pupunta sa impyerno? Ang dami pong mga isa-isay na, pero hindi natin ngayon matatalakayan, masyadong mahaba yan. Pero sa araw-araw, sige, papaksayin natin yan. Oh. Ano pa nakalagay dito? Sa 1:21-25. Oh. O, Tatayogos, basahin mo ngayon. Sige po, basahin niyo po. Mamatay yan, bakit nalagay na? 21, 1:21-25. Oy, Babasahin. Hmm. Marami pang ginawa ni oy, Jesus tawagin mo. kung isusulat lahat. Sa pahayag ko hindi makakasakait sa buong daigdig ang mga aklat na naisusulat. Yung hindi na po nasulat, wag nyo nang hanapin.
Ayan o. Sinabi niyang hanapin niyo ba? Hindi na. Bakit kailangan maghanap pa kayo ng libro ni ganyan, libro ni ganito, and so forth and so on? Gusto nyo pang buhayin yung mga tinuro nila sa panahon nila. Hindi na po tayo nabubuhay sa panahon nila. Nasa panahon na po tayo ng bagong tipan. Nagsimula po yan nang ipinanganak si Jesus. Oh. Kaya yung aral ni Jesus, yan pong hawakan natin. Yung dalawa namatay. Hindi naman napunta sa impyerno pareho eh. Yung isa napunta sa impyerno, yung isa napunta sa paraiso. Eh bakit paraiso? Ang sabi niya ni Abraham, narito siya, inaaliw siya ngayon. Yun po ang sign ng paraiso. Inaaliw siya dun. Oh. Mahirap bang unawahin po yan? Ay, Bakit po? Gusto niyo pantalonin si Jesus? Para kayong, alam nyo, kaya nga ang sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. May lilitaw. Kayo po yung lumitaw na yan. Na nagtuturo kung ano-ano. Huwag po kayong ganyan. Kaya mali po yun ha. Yung sinasabing lahat ng tao pupunta daw sa impyerno. Hindi totoo yan. Kaya nga sumigaw eh. Natanaw sa malayo si ano yung si Lazaro. Sumigaw. O, eh di ko malapit lang sisigawan mo pa ba yan? Sino nagkukwento doon? Si Jesus. Oh. Kaya yun, sinulat po patungkol kay Jesus. Yan lang po paniwalahan natin. Alam niyo po, tayong lahat ng tao, naghahangad ng katotohanan. At yung katotohanan niyan, yan po magpapalaya sa atin. Ayon sa 1:8:31. O, basahin natin. Tatay Ogos, pakibasa mo nga. 8. O, 32. 1:8:32. Lahat naman tayo gusto natin yung katotohanan eh. Pero bakit kailangan pahirapan nyo pa yung sarili niyo? Ang katotohanan wala pang iba kundi si Jesus. Amen. Sige. Tayo, boss. Ay, 32. Opo. 1:8:32. Oh. Makikilala nyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang nagpapalaya sa inyo. Amen. Sa Biblia, sino bang katotohanan? Hindi ba si Jesus? Oh. Lagi niyong tatandang kaibigan. Kung gusto niyo ng tamang aral, tama na yung aral ni Kristo, huwag na kayong maghanap ng iba. Kasi hindi ko malaman sa mga tao nagmamarunong eh. Kung ano pa bang gusto nilang patunayan kay Jesus. Kulang pa ba si Jesus po sa inyo? Pag hindi nyo po pinaniwalaan si Jesus, lagot kayo sa Diyos. Galit ang Diyos sa mga hindi makikinig at susunod sa kanyang anak na si Jesus. Si Jesus po ang anak ng Diyos na pinadala sa lupa. Siya po nangaral, siya nagpakilala sa Diyos. Hindi niya po pinakilala yung mga kasaysayan ng sinaunang tao. Tandaan nyo yan. Hindi sila pinakilala ni Jesus. Ang pinakilala niya, ang Diyos. Kaya wag na po kayong maghanap, ano? Tandaan nyo po yan. Kasi po, magkakamali kayo in the end. O, panguli. 1:14, Tatay Ogos, 6. 1:14:6. Tingnan po natin anong salita ni Jesus dito. Babasahin. Oh. Sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Aba kundi sa pamagitan ko. Amen. Gusto niyo makarating sa langit?
sa piling ng Diyos. Maniwala kayo kay Jesus. Huwag kayo maniwala sa mga reliyon na kung sa ano-ano pangaral ang hinahanap. Tandaan nyo, yung matandang iba't ibang klaseng manuskripto, marami po yun. Huwag nyo na pong hanapin yun. Wala kayong kaligtasan doon. Oh. Yan nga sabi ni ni Pablo. Sa panahon ni Moises, hindi kayo may liligtas. Kaya sabi ni Pablo, sumampalataya kami kay Jesus. Kung sino si Pablo, Hudyo yan. Lahi ng Benjamin. O, panahon ni Moises pa yan. Pero no sabi niya, yung aral ni Moises, hindi ka may liligtas. Isipin niyo po si Moises, kung sino si Moises, propeta ng Diyos sa lumang tipan. O. Anong sabi ni Pablo na apostol? Yung pananampalataya namin kay Jesus ang magliligtas sa amin. Bakit kailangan nyo pang maghanap ng ibang kasulatan at magturo ng liis? Kayo mga nagsasabing ang impyerno, lahat ng tao sa impyerno, ewan ko sa inyo na pag-aralan yan. Ayan o, yun lang parabola ni Jesus sa mata, yung mayaman at saka Lazaro. Sumigaw siya, malayo, ibig sabihin, hindi sila magkatabi. Ano sabi ni Jesus, yung nandiyan sa impyerno, hindi pwede pumasok dito sa paraiso. Yung nasa paraiso, hindi rin pwede magpunta dyan sa impyerno. Bakit? Merong pagitan. Di malayo. Kasi kayo naman po, masyado nyo naman ginagawang controversial ang mga aral ng Biblia. Magbasa na lang kayo. Pinalalaki nyo pa ang problema ninyo. Ang masakit, pati yung mapaniwala ninyo. Yan ang nakakawawa, yung mga naturuan ninyo. Hindi ba yung mga eskriba, pariseo sabi ni Jesus, kayo mga pariseo, eskriba, ginagalugad ninyo ang buong mundo. Makakonvert lang kayo ng isa na magiging mas masaol pa sa inyo na anak ng impyerno. Kita nyo? Matalino ba yun? Eskriba pa? Matatalino yun. Siya lang nga po yung translation ng Biblia sa lumang tipan. Pero no sabi ni Jesus, kayong mga mapagbalat kayo. Ingat po tayo sa pinangangaral natin. Ako, ingat lang tayo. Wala po tayong pinatatamahang reliyon. Ang may papayo ko lang, mag-ingat po tayo. Kaya sa susunod, marami pa tayong tatalakayin dyan, yung mga napapanood sa YouTube. Po, sige, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa lang ang masasabi ko, maniwala po kayo kay Jesus, tapos na ang labanan. Pag naganap pa kayo ng iba, lagot kayo. Lalagyan kayo. At tatawa ako pagka ganyan ako yung paksa. Sa totoo lang, napapasaya ninyo ako. Sige po, God bless us all. Dito po tayo sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila, sa tahanan ni Tatay at Nanay Laring. Ayan po silang dalawa. Edad na po nila, 80 na, senior citizen, pero wala silang salamin. Samantalang ako, bata pa lang ito, nagsasalamin na. Nakita nyo, nagbabasit ni Tatay Yogos, wala salamin yan. Meron lang siyang flashlight. Hindi ko lang. Sige po, hanggang dito na lang, masaya lang po tayo. God bless us all. Bye. Okay, kanta tayo. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanman.
kailan pa man sa puso diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumbako sa bawat unuhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, na kinakain mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat. Basbasan mo po ang bawat isa. Buksan at isip ang mga nanonood ng video ito. Sana po meron silang natutunan. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. God is good. All the time.